Nag-isip ako na sabi ko balang araw, wala akong pupuntahan, iiwanan din ako nitong asawa ko, kawawa naman ako. So ang ginawa ko, bumalik ako ng college, nag-aral ako. Talagang sabi ko talagang pagka makakakuha lang ako ng opportunity na makapag-stand on my own ako, iiwanan ko siya. Pagbalik ko sa Pilipinas, ayoko na. Yun na yung turning point ko. Okay. Na sabi ko kahit na bumalik kami, nagbiyahe na kami, parang nakikita ko wala na eh. Wala na yung feeling, hindi ako masaya. Paano nga kaya nalaman ni Rina na iyon na ang turning point ng kanyang pakikipaghiwalay sa kanyang asawa? Muli nating balikan ang istorya ng buhay ng battered wife na si Rina. Dahil sa mga naranasang pasakit kung kaya't nagdesisyon na si Rina na muling bumalik sa pag-aaral. Yung pasimula nung pag-lift ko ng sarili ko, yung nagdesisyon ako mag-aral muli. Kasi bumalik po kayo sa pag-aaral. Nag-isip ako na sabi ko balang araw, wala akong pupuntahan, iiwanan din ako nitong asawa ko, kawawa naman ako. So ang ginawa ko, bumalik ako ng college, nag-aral ako, nag-shift ako ng course, naging accounting. At dahil posigido siyang makatapos agad, kung kaya't minadali niya raw ito. Kinuha ko lang siya ng 3.5 years, talagang pinaspasan nyo na talaga. Pinaspasan ko summer, lahat talagang full loaded, talagang 31 units, talagang full load ako para madali ko siyang matapos. So, nakapasa ako. Nakagraduate ako ng accounting and then I took the board. First take ko lang, pumasa naman ako. Pumasa na kagad. Nakadagdag po ba yun? Na-boost po ba yung self-confidence yun? Medyo nagbago siya ng konti nung medyo nagkaroon ako ng degree at naging CPA ako. Tumaas yung, siyempre nagkatrabaho na ako na maayos. Pero yung siyempre as a personality disorder, kasi hindi basta mawawala, nandun pa rin yung pambabae, pananakit. Kumbaga habit niya na yun. Oo. Dahil dito kung kaya't nangako umano siya sa kanyang sarili na kailangan niyang magsarili na. So, eventually, nung nakakuha ako ng opportunity ng magsisimula ako ng business ko, yun, talagang sabi ko talagang pagka makakakuha lang ako ng opportunity na makapag-stand on my own ako, iiwanan ko siya at hindi ko na kaya. Actually, nasabi niya umano ang naturang bagay dahil Eventually, nag-full out of love na rin ako sa kanya. Okay. Paano nyo nasabi sa sarili nyo, this is enough? Parang, ano po yung araw na yon na parang meron po ba kayong encounter na talagang hindi nyo malilimutan? Oo, kasi binigyan ko siya ng isang pagkakataon. That was in 1997. I started my business in 1996. Pinautang niya ako ng 250,000. Yung utang na yun, utang pa na, ang interest is 10% a month. 250,000 na loan. Ito na naging beginning of it all. Alright? Oo, kasi from my work sa HMR Philippines, HMR Philippines yung owned by Australian yan, Randall Carman. Actually, accountant ako dyan. Chief accountant, promoted into project manager. Na-exposed ako dito sa exhibits. Okay. You know, getting space from the organizer. Tapos ako naman dinidisplay ko yung mga computers and mga old, mga fax machine na HMR. So then eventually, natutunan niyo yung craft of how to secure natutunan ko yung business. Yung business. Kasi sabi ko, naisip ko, bakit ang laki naman ng area, ang liit-liit lang area, ang laki-laki ng rental namin. Nagbabayad yung HMR sa isang maliit na area. Ano kaya kung dumiretso ako sa mall? Yun ang naisip ko. So, eventually nakuha ko yung unang mall dito sa Manuela Corporation, dito sa, yung ngayon Star Mall na. Oh yeah, the Star Mall. Dating Manuela pa yan eh. mula raw noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsasublease sa mga mall. Mahirap po ba yung pagkuha ninyo ng mga unang set of clients ninyo? Ay, hindi na. Sa una, yes, nahirapan ako kasi wala akong pangalan, hindi ko kilala ng mga exhibitors. Ang ginawa ko, one-woman company eh. Ako taga-layout, ako nangungulekta. Talagang ako. Tapos eventually, kumuha ako ng isang collector lang. Ayun. So parang ang ano nyo, yung buong kumpanya nyo, naging dalawa na lang kayo talaga. Oo, ang challenge sa akin dati, lahat. hindi ako makakuha ng exhibitors. At dahil wala pa mga exhibitors na kakilala, kung kaya't pinuntahan umano niya isa-isa ang mga nagtitinda sa Rustans.
Yun, may mga exhibit dyan. Lahat yan binibigyan ko ng layout. Ako lang din gumagawa-gawa ng layout. Sulat kamay lang, drawing ko Sabi lang. Kamusta naman kaya ang kanyang pag-aalok ng pwesto sa kanyang exhibit area? Ayaw, din dito. negative. Sabi ko, kung gusto nyo, mag-set up na lang kayo kahit hindi na kayo magbigay ng deposit. Set up na kayo. Tingnan nyo kung kumita kayo or whatever. Kasi December naman magandang break sa akin. December yon. Dahil daw sa kanyang offer na walang deposit kung kaya't marami ang kumuha ng pwesto. Kaya naman ang kanyang puhunan na 250,000 pesos ay 100% yung kita ko dyan. Yeah. Tapos dyan- 1 year dyan ko na. nahawakan yung Manuela. 1 year. Okay. So, parang nagtuloy-tuloy na from Tuloy-tuloy there. siya. Renew lang siya every month. At naging profitable for you. Oo, That's a tapos good nakilala news. na ako ng mga exhibitors, tapos naging tenants ko na sila, naging regular na sila, tapos nakakuha ako sa farmers, tapos eventually nakuha ko yung ABC, yung Guadalupe. at dito na raw siya nagkaroon ng kanyang unang sasakyan. Okay. 1 year ko rin hinawakan. Katas sasakyan ko yun ang kinita ko sa Guadalupe. Sa mga panahong iyon ay nakapagbayad na raw siya sa kanyang asawa na kasama pa niya ng mga panahong iyon sa bahay na kanya ring naipundar. Aminado rin si Rina na binigyan pa niya ng isa pang pagkakataon ang kanyang asawa. Eventually, siguro last one chance. One last chance, ay kung biyahe kami ng US actually. From there, ko talagang walang pagbabago. Pagbalik ko sa Pilipinas, ayoko na. Yun na yung turning point ko. Okay. Na sabi ko kahit na bumalik kami, nagbiyahe na kami, parang nakikita ko wala na eh. Wala na yung feeling, hindi ako masaya. So sabi ko, bakit ko isasakripisyo naman yung sarili ko? Kaya ko na eh, kasi may negosyo na ako, kumikita na. Mukhang pakiramdam ko, ano ko na yun, yun So, na yun. naglakas loob kayo to become an independent na talaga sa Oo. kanya. Noong una umano ay ayaw pang pumayag ng kanyang asawa na maghiwalay sila. But this time, naging firm umano ang kanyang desisyon hanggang sa siya na mismo ang nag-file ng annulment case. Actually, nagwala ay bumitaw ng husband ko. Ginamit yung mga anak ko. Pero sabi ko, ayoko na eh. Tapos, mayroon niyang ilang beses pa yan na pupunta nun. Bubugbugin ka uli para pumayag So, ka. parang na-realize nyo ba dito na parang talagang the first person that you really have to love first is yourself? Parang Yes. ganun po. Yun na yung turning point ko doon na sabi ko, kung mahal naman ako nitong asawa ko, hindi niya ako gaganunin. Yun yung question na, na nasa isip ko noon na, kung minahal mo ako, hindi naman sana ako magkakaganito. Now, netong struggling years na you were going to enter into an annulment, of course, as you said, you have 4 kids. Paano po nila ito tinanggap? Yung 3 malalaki kong anak, actually, sinumbatan ako. Na para bang ginagawa ko for me lang yun for myself. Kasi kung balang araw maintindihan nyo rin. Sa ngayon, hindi ko na kailang idepensa ang sarili ko sa inyo. Malalaki na kayo, may isip na kayo. Pabayaan nyo ako. Kaya naman hindi na daw siya napigilan pa. Dala ko lang yung bunso ko, silang 3, hindi. Naiwan sa papa talagang nila. naiwan na sila doon. Kasi naisip nila baka may mamanahin sila sa papa nila. Ngunit nang mamatay daw ang kanyang asawa, ay naging buo na muli ang kanyang pamilya. We're one happy family now kasi every Sunday nga lang babanding kaming buong family. magkakasama Tapos kayo. yung babae ko naman ngayon nandito siya, meron kaming baby business na yun na sinisimulan yung Rina Patissiere namin. It's more of pastries, Okay, pies, mga pastries and naman. pies. At alam nyo ba, mula sa single proprietor na business na kanyang itinayo, ang Kirby's Exhibits and Shows umano ngayon ay isa ng isa ng corporation. Sa ngayon ay abala na si Rina sa Rotary Club of Makati, Jose P. Rizal bilang immediate past president at miyembro ng Soroptimist International Philippines. Itong mga pinagdaanan nyo sa buhay talagang, kumbaga, I would say, may malalim na drama, may happy moments, may sad moments, and gusto ko lang sana po kayong hingian ng mga advice po, no? Especially doon sa mga ating mga nanonood ngayon. I'm sure marami rin sila pinagdadaanan sa buhay, and some of them might actually be relating to you. Ang una-una sa lahat ay huwag tayong makalimot sa taas. Gaano man kalalim yung problema natin, basta as long as nagpapasalamat tayo, masama o mabuti yung nangyayari, magpapasalamat pa rin at hindi kanya pababayaan. Pangalawa, dapat kilalanin mo muna yung sarili mo, know yourself, ano ba ang gusto mo, what do you want in life.
Kasi dapat malaman mo kung anong gusto mo sa buhay mo. Kasi from there, malalaman mo na kung saan mo gustong makarating. Dapat, don't stop dreaming. Don't stop dreaming. Yeah, dream big. Yung mataas na yung kaya mong abutin. At dahil sa mayroon ka ng pangarap sa buhay mo na gusto mong abutin, mag-aral ka. Okay. Pag-aralan mo kung paano ka makarating doon sa pangarap mo. Keep learning. Keep learning. At don't give up. Don't give up. Don't give up with your dreams. Kasi yun lang yun eh. Kung wala kang pangarap, wala kang aabutin. Wala kang gustong puntahan. So dapat mayroon kang aabutin at may mapupuntahan ka. Wow, that's very, very inspiring. Oo. Okay. And then tapos niyan, dapat kung makarating ka naman sa pangarap mo at ikay umasenso, share your blessing. Give back. Kasi from doing that, naniniwala ako na yung binigay mo, babalik sa iyo tenfolds. Yan, oh. Yan. Kaya, it's actually parang a law of nature, law of God na, law of giving, no? Yung tinatawag nila, when you share, it comes back to you thousands of folds. So. tsaka I believe that every woman is capable of taking charge of herself by grace, by strength, and by confidence. So, and also self-respect. Mahalin mo higit sa lahat yung sarili mo. Okay. Huwag kang papaabuso sa kahit kanino. Kung sa palagay mo tama ka, panindigan mo. Ayun. Manindigan ka. Kasi by that, ang respeto ng tao nandoon. Pati sa ikaw, yung mabibuild yung confidence mo, tsaka yung self-respect mo. Yes, it's very, very powerful. Very, very inspiring. No? Oh, yan pa pala, isa pang tip ko pala, don't stop building connections. Yun. Kasi yung by building connections and making friends, ito yung eventually makakatulong sa inyo. Magiging mentor nyo, yung mga tao din na successful sa buhay na sinishare nila yung buhay sa'yo, may makukuha kang lesson. Yes. Bawat tao na mamimit mo, may story of life, may makukuha ka at mapupulot ka na Should lesson add to your doon. wisdom, you know, to Yes. make your life better. Makakatulong sa'yo. Alright, so there you have it. Sa lahat ng nanonood sa atin, what a very, very exciting journey and very inspiring life ang ating narinig ngayon. Sana lahat po na nanonood ay talagang na-touch po kayo at lalo na yung mga nakaka-relate sa ating guest today. If you've suffered a very tragic relationship, naging battered din kayo, at least ngayon, alam niyo na that you have the capacity, the power, and nasa iyo lang pala yung decision, di ba? Kung ready ka nang umalis dyan at, all you have to do is finally make that decision to get out of poverty and, to really live your life to the fullest. Wow, such a beautiful success story. Itong masasabi talaga nating nakaka-inspire na istorya ng buhay. Di po ba? Mantakin nyo, mula sa pag-uulam ng asin hanggang sa pag-1, 2, 3 sa bus. Pero tingnan nyo naman ngayon, ang ating bida, buhay, Reyna na. At iyon ay dahil hindi siya nawalan ng pangarap sa buhay na naging susi niya upang maging talagang napaka-successful at matagumpay. Iba-iba talaga ang paraan ng pagkamit ng tagumpay. Kaya lagi natin sinasabi dito na Sa bawat success, may secrets. Mayroong mga mayamang auntie yung mama ko. Isa ako sa mga parang binigay niya. Alam mo yung kanin na lalagyan mo ng tubig, lalagyan mo ng asukal, yun na yung ulam. O kaya may mga time naman na avocado lang yung pagkain namin. O kaya kamuting kahoy. Mayroong pagkakataon na sumasakay ako ng bus na wala akong mamasahe. Tapos, nagtutulog-tulugan lang ako.